Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang kasong kriminal na naganap sa Chaodong Town, Shenzhou County, Hebei Province ng China. Bago tayo mag-umpisa, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel kung saan sisilipin natin ang mga nakakakilabot at misteryosong kaso sa likod ng balita. Kung gusto mo ng kwento ng krimen, misteryo at investigasyon, siguraduhin i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na episodes. Umaga ng ika-11 ng Hulyo 2016, isang 35 taong gulang na lalaki na nangangalang Lumin mula sa Lushui Village ang nagpunta sa Chaodong Police Station sa Shenzhou County upang i-report ng kanyang asawa ay nawawala sa loob ng 3 araw. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Wang Lingling at 27 taong gulang. Sa kanyang opisyal na pahayag, ipinaliwanag ni Lumin na noong gabi ng ika-8 ng Hulyo taong 2016, bandang alas 9 ng gabi, siya ay nakauwi mula sa kanyang trabaho sa konstruksyon ngunit hindi niya matagpuan ang kanyang asawa. Nang tawagan niya si Linlin sa kanyang cellphone, ito ay patay. Dahil parehong naiwan sa bahay ang kanilang bisikleta at motorsiklo, inakala niyang naglakad lamang siya at posibleng bumisita sa mga kapitbahay sa paligid. Ngunit nang sumapit ang hating gabi at hindi pa rin bumabalik si Linlin, sinimula ni Lumin ang paghahanap sa paligid ngunit wala siyang natagpuan. Sa puntong iyon, nagsimulang mangamba si Lumin na baka nakidnap si Linlin. Nag-atubili siyang makipag-ugnayan agad sa pulisya dahil sa takot na baka malagay sa malaking panganib ang biktima sakaling may tumawag at humingi ng ransom. Pagkalipas ng ilang araw nang walang natanggap na tawag o mensahe at hindi maabot ang telepono ni Linlin, nagpasya siyang i-report sa pulisya ang pagkawala ng kanyang asawa. Pagkatanggap ng ulat, agad na bumisita ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa upang simulan ang investigasyon. Ang Lushui Village kung saan naganap ang insidente ay may higit 30 surveillance camera na nagbigay sa mga pulis ng pag-asa na maaaring matunton ang mga galaw ni Linlin o malaman kung ano ang nangyari mula sa mga nakuhang footage. Ang unang surveillance video na nireview ng pulisya ay nagpakita kay Linlin na naglalakad malapit sa 2 security camera sa pasukan ng baryo bandang 8:26 ng gabi, ika-8 ng Hulyo. Makikita sa video na naglakad siya sa ilalim ng screen patungo sa itaas pagkatapos ay lumiko pa kanan. Na-capture siya sa footage ng humigit kumulang 15 segundo kung saan pansamantalang naglalakad at yumuko na tila may pinulot sa lupa bago nagpatuloy sa paglalakad. Nakaputing nightgown si Linlin at may hawak na malaking flashlight sa kaliwang kamay. Ang kanyang kilos ay kalmado at relaxed, walang senyalis ng takot, pagmamadali o pamimilit. Bagaman mahigit 30 kamera sa Lushui Village, 2 lamang ang nakakuha ng footage ni Linlin noong gabing iyon. Sa pangalawang video, makikita siya sa loob lamang ng ilang segundo ngunit walang anumang kapansin-pansing bakas na maaaring sundan ng pulisya. Dahil dito, napag-isipan ng mga otoridad na baka sinadyang iwasan ni Linlin ang mga lugar na minomonitor ng kamera. Si Linlin ay pinanganak noong 1989 at ikinasal kay Lumin noong 2011. Kilala siya sa kanyang ganda at payat na pangangatawan at bago ikasal, madalas siyang tinaguri ang beauty queen ng baryo na may maraming tagahanga. Nagtatrabaho siya bilang office staff sa isang construction company kung saan karamihan sa kanyang mga kasamahan ay lalaki. Dahil sa ganitong kapaligiran sa trabaho, unang isinama ng pulisya sa posibilidad na kusang umalis si Linlin kasama ang ibang lalaki. Ngunit natuklasan na wala siyang dinalang personal na gamit, pera o ID noong araw ng pagkawala. Sinubukan ng pulisya na hanapin siya gamit ang kanyang identity details ngunit walang record ng pagbili ng plane o train ticket. Hindi rin nila natagpuan ang anumang hotel o guest house check-in sa kanyang pangalan. Sinuri ng pulisya ang surveillance footage sa lahat ng exit ng baryo ngunit wala ni isang kamera ang nakakita sa kanya na umaalis. Wala ring nakakita na estranghero o taxi na pumapasok o lumalabas ng baryo noong gabing iyon. Dahil dito,
Napagpasyahan ng pulisya na malamang ay nananatili pa rin si Linlin sa loob ng baryo. Sa kabila ng malawakang pagganap ng pulis at mga residente ng Lushui Village, wala pa ring bakas ni Linlin. Ang biglaang pagkawala ng isang babae na parang naglaho sa ere ay nagbunso ng mga kakaibang bulong-bulungan sa baryo. Upang mapigilan ang mga nakakatakot na kwento at dahil habang humahabang investigasyon ay lumilit ang posibilidad na matagpuan si Linlin ng buhay, pinatindi ng pulisya ang kanilang pagsisiyasat. Habang hinihintay ang ulat ng telecommunications company tungkol sa aktibidad ng telepono ni Linlin, nagsimula na rin ang pulisya sa mga interview at pagsusuri sa relasyon ng mag-asawa. Natuklasan na si Linlin ang pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya dahil mababa ang kinikita ni Lumin na nagdulot ng hinala na posibleng may pinagtatalunan silang pinansyal o nagkaroon ng alitan sa bahay. Ngunit isang mahalagang detalye ang nagtanggal ng hinala kay Lumin. Ipinakita sa surveillance footage na umalis si Linlin sa bahay bandang 8:26 ng gabi habang si Lumin ay nakauwi mula sa trabaho bandang 9:00 ng gabi. Sa oras ng pagkawala, siya ay wala sa baryo. Dagdag pa rito, ilang kasamahan niya sa trabaho ang nagkumpirma na noong gabing iyon, si Lumin ay nagstay sa construction site hanggang 8:30 ng gabi kaya imposible siyang may kinalaman sa pagkawala ni Linlin. Sa puntong ito, nagbigay ang ulat ng telecommunications ng bagong bakas na maaaring magbukas ng susunod na yugto ng investigasyon. Noong gabing nawala si Linlin, 4 siyang beses na tumawag sa isang numero ngunit walang sumagot. Bukod dito, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero bandang 8:70 ng gabi na tumagal ng 2 minuto at 4 na segundo. Ito ang huling tawag na sinagot niya bago ang kanyang pagkawala. Tinunto ng pulisya ang numero at natukoy ang may-ari nito bilang si Song Tuan, isang 40 taong gulang na lalaki na nakatira mag-isa at may nakaraang kaso ng sexual assault. Matapos makulong, naging aisolado si Song sa lipunan na nagbigay sa pulisya ng dahilan upang isalang siya sa listahan ng posibleng suspect kung may foul play. Sa kanilang pagtatanong, itinanggi ni Song na nakita niya si Linlin noong gabi ng 8 ng Hulyo. Ipinaliwanag niya na 4 na beses siyang tinawagan ni Linlin dahil alam niyang nagtatrabaho ito sa construction company at baka interesado siyang makapasok doon. Ngunit dahil sa kanyang record, natakot siyang tanggihan at gusto niyang may taga-baryo na magpatunay para sa kanya. Ayon kay Song, noong gabi ng pagwawala ni Linlin, umiinom siya sa bahay ng kapitbahay at iniwan ang kanyang telepono sa bahay kaya hindi niya nasagot ang 4 na tawag. Idinagdag niya na matindi ang pag-inom niya sa gabing iyon at agad siyang nakatulog. Kinabukasan, nang magbago ang isip matapos ang paggalasing, narinig niya ang balita tungkol sa pagkawala ni Linlin. Dahil wala namang surveillance camera sa pagitan ng bahay ng kapitbahay kung saan umiinom si Song at ng kanyang sariling bahay at dahil malapit ang lugar sa pasukan ng baryo kung saan huling nakita si Linlin, lalo pang naging kahina-hinala si Song. Nang tanungin ng pulis ang kapitbahay na nakainom kasama niya, kinumpirma nito na umiinom silang magkasama bandang 7 p.m. ngunit dahil mababa ang tolerance sa alak, nakatulog siya sa porch matapos ang ilang baso at hindi makumpirma kung kailan umalis si Song. Dahil dito, mahina ang alibay ni Song at nanatiling posibleng may kinalaman siya sa kaso. Bumuo ang pulisya ng teorya na maaaring nang hindi na maabot ni Linlin si Song sa telepono. Nagpasya siyang magtungo na lamang sa bahay nito upang personal na ipaalam ang tungkol sa kanyang aplikasyon sa construction company. Ngunit maaaring dahil lasing na si Song, naakit siya sa kagandahan ni Linlin at sinubukang gumawa ng krimen. Nang siniyasat ang property ni Song, napansin ng pulisya ang isang bahagi ng bakuran na may bagong galing na pinunasan na lupa na tila madali ang tinakpan. Nang hinukay nila ito, natagpuan lamang ang labi ng aso ni Song na pumanaw ilang araw bago ang insidente. Walang iba pang kahina-hinalang senyales o ebidensya ng krimen sa bahay. Nang masuri din ng pulisya ang aplikasyon ni Linlin na isinumiti para kay Song, nakumpirma ang kanyang paliwanag tungkol sa paghahanap ng trabaho. Dahil sa mahina niyang alibay at patuloy na pagdududa, patuloy pa ring minomonitor ng pulisya si Song bilang suspect.
Pagkatapos, lumipat ang investigasyon sa ikalawang numero na tumatawag kay Linlin noong gabi ng kanyang pagkawala. Subalit hindi rehistrado ang numerong ito kaya naging komplikado ang pagtukoy sa may-ari. Humingi ang pulisya sa telecommunications company na kunin ang call history ng numerong iyon. Nang dumating ang ulat, nakontak ng pulisya ang mga taong dati nang tinawagan mula sa numerong iyon. Ipinahayag nila na ang telepono ay pag-aari ni Liu Shan, 53 taong gulang na nakatira rin sa Lushui Village. Sa masusing pagsusuri ng komunikasyon ni Linlin at Liu Shan, lumitaw na madalas silang nag-uusap na nagdulot ng karagdagang hinala. Bakit kaya ang isang 27 taong gulang na babae ay may ganitong kalapit na ugnayan sa isang lalaking nasa 50s na ang edad? Nang suriin ang kanilang text messages, natuklasan ng pulisya na karamihan ng usapan nila ay tungkol sa pagbili ng materyales tungkol sa konstruksyon tulad ng bricks, semento at bato. Kasali si Liu Shan sa negosyo ng konstruksyon ngunit sa mas maliit na proyekto dahil sa kanyang edad. Kapag nire-refer niya ang mga kliyente sa kumpanya ni Linlin para bumili ng materyales, kumikita siya ng maliit na komisyon sa transaksyon at iyon ang paliwanag sa madalas nilang komunikasyon. Nang magsaliksik pa ang mga pulisya, natuklasan na matagal nang may ugnayan si Liu Shan sa pamilya ng mga in-laws ni Linlin. Siya rin ang nagpakilala kay Lumin at Linlin sa isa't isa. Kilala si Linlin sa kanyang banayad na ugali at ganda na madalas ituring na beauty ng baryo. Nagtapos siya sa kolehiyo at may maayos na trabaho sa opisina kaya maraming mayayamang humahanga sa kanya. Sa kabila ng maraming oportunidad, pinili niyang ikasal kay Lumin na galing sa mahirap na pamilya at ordinaryong manggagawa. Matapos ang kasal, humingi si Liu Shan ng 3,000 yuan sa pamilya ni Lumin bilang matchmaking fee ngunit kaya lamang nilang magbigay ng 1,100 yuan dahil sa kakulangan sa pera. Nagastos na nila ang malaking bahagi sa kasal at handaan. Inaasahan nilang mauunawaan ni Liu Shan ang sitwasyon ngunit nagalit ito at sinita ang ama ni Lumin na sinasabing kahit inayos nila ang magandang kasal, hindi naman nila kayang bayaran ang halagang 3,000 yuan. Sa maraming pagkakataon, patuloy na pinipilit ni Liu Shan ang ama ni Lumin hanggang sa tuluyang mawala ng presensya at ang huli ay nauwi ito sa pisikal na alitan sa isang handaan sa baryo na napigilan lamang ng mga naroon. Bagaman naitala ang alitan, ito ay sa pagitan ni Liu Shan at ama ni Lumin hindi laban kay Linlin. Wala rin dahilan para pinsalain ni Liu Shan si Linlin dahil sa alitan ng kanyang biyenan. Bukod dito, kumikita si Liu Shan sa negosyo ni Linlin dahil sa mga diskwentong ibinibigay sa kanya kaya isa siyang pinansyal na asset. Gayunpaman, para masiguro, ipinagpatuloy ng pulisya ang investigasyon kay Liu Shan. Tungkol sa tawag ni Liu Shan kay Linlin noong gabi ng 8 ng Hulyo, sinabi niya na tinawagan niya ito upang alamin ang presyo ng materyales para sa kliyente. Ngunit sa masusing pagsusuri ng mga telepono ni Liu Shan, lumitaw ang isa pang kahina-hinalang detalye. Noong gabi ng pagkawala ni Linlin, tumawag din siya sa kanyang anak na si Liu Xin kaagad pagkatapos ng tawag kay Linlin. Higit pang kahina-hinala na may pangatlong tawag na ginawa ng hating gabi na tumagal ng mahigit 20 minuto. Ano ang malagang bagay na kailangan niyang ipaalam sa kanyang anak sa ganoong oras at tagal? Nang hiwalay na tanungin ng pulisya sina Liu Shan, ang kanyang asawa at anak tungkol sa mga tawag, nagpakita silang lahat ng pag-aalinlangan at may magkasalungat na pahayag na nagdulot ng karagdagang hinala. Sa ilalim ng matinding pressure sa patuloy na interogasyon, sa wakas ay inamin ni Liu Shan ang krimen. Ibinunyag niya na siya at ang kanyang ama ang nagplano at nagpatupad ng pagpatay kay Linlin at itinapon ang kanyang katawan sa waste pit ng pamilya. Matapos ang pag-amin ni Liu Xin, natuklasan ng pulisya ang mga labi ni Linlin sa pit na isang tradisyonal na outdoor latrine sa China na ginagamit para sa composting ng organikong basura bilang pataba. Pinili ng mga salarin ang lugar na ito upang itago ang amoy ng pagkabulok kaya mas maliit ang posibilidad na may makaalam ng foul play. Ayon sa forensic report,
Ang sanhi ng kamatayan ni Linlin ay mechanical asphyxiation o pagkakakulong ng hangin sa katawan dahil siya ay sinakal. Karaniwan, ang mga biktima ng strangulation ay may kaunting panlabas na sugat at may ilang pasalamang kahit na lumaban sila. Ngunit ang katawan ni Linlin ay puno ng matinding pasa at pinsala mula sa ulo hanggang paa na halos walang bahagi ng katawan na hindi naapektuhan. Bukod sa malalaking pasa, natuklasan din ang maraming bali sa buto na nagpapakita ng labis na karahasan. Detalyado sa forensic report ang maraming malalaking pasa sa kanyang mga braso, binti, tiyan, likod at mukha. Nasira ang kanyang atay at pali na nagdulot ng malubhang internal bleeding, may 4 na nabaling tadyang at nabaling shin bone. Ang lawak ng pinsala kay Linlin ay nagulat kahit ang mga pinaka-experienced na forensic doctors dahil hindi ito tugma sa simpleng pagpatay lamang, kundi tila isang matagal at brutal na pagpapahirap. Kitang-kita na hindi hinayaan ng mga salarin na mamatay ng madali ang kanilang biktima. Anong matinding galit o hinanakit ang nagdala sa kanila sa ganitong brutal na krimen? Batay sa alam ng pulis at mga residente ng baryo tungkol sa relasyon ng dalawang pamilya, wala nang ibang malaking alitan maliban sa usapin ng matchmaking fee. Gayunpaman, sa patuloy na hiwalay na interogasyon kina Liu Shan, ang kanyang asawa na si Song Yuru at anak nilang si Liu Xin, sa wakas ay inamin ng pamilya ang motibo sa pagpatay at nagbigay ng detalyadong salaysay ng buong insidente. Lumalabas na si Liu Shan at ang kanyang asawa na si Song Yuru ay matagal nang may sama ng loob sa pamilya ni Lumin na hindi lamang dahil sa hindi nabayarang matchmaking fee. Upang maunawaan ng mabuti ang alitan, mahalagang malaman natin ang background ni Yuru. Ipinanganak si Yuru sa isang mayamang pamilya at may 3 nakakatandang kapatid na lalaki. Bilang nag-iisang anak na babae at bunsong anak, labis siyang pinapaligayan ng kanyang mga magulang mula pagkabata. Huminto siya sa pag-aaral matapos ang unang taon ng middle school at sinusuportahan ito ng kanyang pamilya. Ang kombinasyon ng limitadong edukasyon at labis na pagpapalambing ay nagdala sa kanya ng matigas at dominadong personalidad na madalas na hindi iniintindi ang damdamin ng iba. Habang siya ay lumalaki, nakilala si Song Yuru sa baryo dahil sa kanyang agresibong ugali. Kilala siya sa pagkikipag-away sa ibang babae. Bagaman mayaman ang kanyang pamilya at maganda ang itsura, walang binatang taga-baryo ang naglakas loob na pakasalan siya dahil sa kanyang matapang at mahigpit na ugali. Alam ni Liu Shan ang reputasyon ng kanyang asawa ngunit pinakasalan pa rin niya ito. Mahirap ang pamilya ni Liu Shan at kakaunti ang pagkakataon niyang makahanap ng asawa kaya umaasa siyang baka mabago ni Yuru ang ugali sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi naging ganon ang buhay. Hindi lamang nabigo si Liu Shan na impluwensyahan si Yuru kundi tuluyang nakontrol siya ng kanyang asawa. Lumala ang maigpit at kontroladong ugali ni Yuru sa pagdaan ng mga taon, hindi lamang kay Liu Shan kundi pati na rin sa kanilang mga anak na kailangang sumunod sa kanyang utos ng walang pagtutol. Walang sino man sa bahay ang naglakas loob na tumutol sa kanya kahit na may lumalaking sama ng loob. Kontrolado rin niya ang mga romantikong relasyon ng kanyang mga anak at kung hindi niya ito pinapayagan, agad nilang tinatapos ang relasyon. Nang inayos ni Liu Shan ang kasal ni Lumin at Linlin, bumisita ang ama ni Lumin sa bahay ni Liu Shan upang talakayin ang matchmaking fee. Ngunit hindi niya inakala na ang pagbisita na ito ay magiging bahagi ng trahedya para sa kanyang pamilya. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Yuru na mariing sinisita ang anak dahil sa pagkikipagrelasyon bago ang engagement na ikinonsidera ng fiancé na kansilahin ang kasal. Napuno ng tensyon ang sitwasyon. Parehong pamilya ni Liu Shan at pamilya ng fiancé ang naroroon sa bahay na malinaw na tinutugunan ang isang pribadong issue. Nang mapagtanto ng ama ni Lumin na aksidenteng nakialam siya sa sensitibong usapin, nakadama siya ng pagkailang at agad na umalis nang hindi nagsalita. Pagkatapos lamang niyang umalis din ang pamilya ng fiancé at ilang sandali lamang ay kinansila ang engagement. Ilang linggo lang ang lumipas.
Ang anak na babae ni Liu Shan na labis ang pagkapahiya at matinding panlalait ng kanyang ina ay nag-iwan ng isang paalam na sulat at uminom ng pestisidyo. Ang trahedya, gaya ng inaasahan, ay labis na naging seryoso. Matapos mamatay ang kanyang anak na babae, naging obsesi Song Yuru sa pagbibintang sa ama ni Lumin para sa trahedya. Naniniwala siya ng aksidenteng pagdalo ng ama ni Lumin sa nakakalungkot na pagtatalo ng kanilang pamilya ang dahilan kung bakit napahiya ang pamilya ng fiancé at kinansela ang engagement na sa huli ay nauwi sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Mula noon, nakita ni Yuru ang ama ni Lumin bilang hindi direktang sanhi ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo pang lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya dahil sa usapin sa pera. Sa baryo, karaniwan na ang pamilya ng groom ay nagbibigay ng pera sa matchmaker kapag matagumpay ang kasal na karaniwang nasa 3,000 yuan. Ngunit dahil sa matinding kahirapan, ang pamilya ni Lumin ay nakapagbigay lamang ng 1,100 yuan na nagpalala sa sama ng loob ni Yuru at naging dahilan ng pakiramdam niya na sila ay naninsala. Dagdag pa rito, ang edad ni Linlin ay malapit sa edad ng yumaong anak na babae ni Yuru. Tuwing nakikita niya si Linlin, isang maganda, matagumpay na dalaga na ikakasal sa pamilya ni Lumin, lagi niyang naalala ang trahedya ng sariling anak na lalo pang nagpatingkad sa kanyang sama ng loob. Bukod dito, madalas din ang komunikasyon ni Linlin at Liu Shan dahil sa kanilang negosyo sa pagbebenta ng materyales sa konstruksyon. Dahil sa selos at pagdududa, nagsimulang isipin ni Yuru na may relasyon ng kanyang asawa kay Linlin. Paulit-ulit niyang kinumpronta si Liu Shan na mariing tiniyak na walang anumang hindi tama sa pagitan nila. Ngunit lalo pang lumala ang hinala ni Yuru nang tingnan ang telepono ng kanyang asawa at natuklasang noong panahon ng pagtatayo ng bahay ng pamilya ni Linlin. Umiram si Linlin ng 5,000 yuan kay Li Xuan at nangakong babayaran ito pagkatapos. Nang matuklasan na lihim na nagpautang ang kanyang asawa kay Linlin, nagalit si Yuru at naniniwalang may di tamang nangyayari sa pagitan nila. Noong 8 ng Hulyo, sa ilalim ng selos at sama ng loob, ipinag-utos ni Yuru kay Li Xuan na patunayan ang kanyang katapatan at wakasan ang anumang posibleng relasyon kay Linlin sa pamamagitan ng pagpatay sa dalaga. Nang bisitahin niya ang kanyang anak na si Liu Xin noong hapon na iyon, ibinuhos niya ang kanyang galit sa pamilya ni Lu at ipinaliwanag ang kanyang hinala sa relasyon ng kanyang asawa kay Linlin at iginiit na si Linlin ay dapat mamatay. Ngunit dahil bata at malusog si Linlin at 27 taong gulang pa lamang habang higit 50 taong gulang na sina Yuru at Liu Shan, natakot silang hindi nila mapipigilan si Linlin kung lalaban o magtangkang tumakas kaya inutusan ni Yuru si Liu Xin na tulungan siya sa pagpatay. Natakot at nagulantang si Liu Xin sa galit ng kanyang ina at dahil sa kontrol nito sa kanilang pamilya. Bagamat nag-aatubili noong una, sa huli ay pumayag siya. Bandang 8:00 ng gabi, tinawag ni Liu Shan si Liu Xin sa kanilang bahay upang paghandaan ang kanilang nakakatakot na plano. Tinawag din niya si Linlin, sinasabing kailangan niya agad ng pera para sa personal na kadahilanan at nais niyang maibalik ang 5,000 yuan na utang. Sinabi ni Linlin na wala siyang buong halaga sa ngayon, ngunit maaari niya agad na ibalik ang 3,000 yuan at ipinangako na ipapadala ang natitirang 2,000 yuan kasama ang interes sa susunod niyang sahod. Nang marinig ang alok ni Linlin, inayos ni Lucia na dalhin niya ang pera sa kanilang bahay. Dahil matagal na ang kanilang ugnayan sa negosyo, hindi nagduda si Linlin at dinala ang 3,000 yuan ayon sa pangako. Ngunit pagdating niya sa bahay, sinalakay siya ng 3 miyembro ng pamilya Liu at pinilit na bumagsak sa lupa. Tinali nila si Linlin at ipinatong ang tela sa kanyang bibig upang hindi siya makasigaw. Personal na sinaktan ni Song Yuru si Linlin sa loob ng ilang oras gamit ang matinding karasan upang palabasin ang kanyang galit. Ang ginamit niyang sandata ay isang malaking metal na pipe na nagdulot ng matinding pinsala sa buong katawan ni Linlin. Sa matinding karahasan na ito, pinilit din ni Yuru ang kanyang asawa na makilahok sa pambubugbog sa biktima. Pagkatapos ng ilang oras ng walang tigil na pang-aabuso,
nang maubos na ang kanyang galit. Iniutos ni Yuru sa kanyang anak na si Liushin na sakalin si Linlin hanggang sa mamatay. Sa pagtatangkang itago ang kanilang krimen, itinapon ng 3 salarin ang katawan ni Linlin sa waste pit ng kanilang pamilya at sinelyuhan ang takip upang maitago ang amoy ng pagkabulok. Noong naganap ang krimen, 28 taong gulang si Liushin at ang kanyang asawa ay kamakailan lamang nanganak ng isang batang lalaki na 2 buwang taong gulang pa lamang. Sa kanyang interogasyon, ipinahayag ni Liushin ang kanyang malalim na pagsisisi at sinasabing taos-puso siyang humihingi ng paumanhin sa pagpatay kay Linlin at kung maibabalik lamang ang oras, hindi daw niya kailan gagawin ang ganitong kabaliwan. Ngunit hindi na maibabalik ang panahon at kailangang mapanagot ang mga salarin. Ang 3 miyembro ng pamilya Liu ay hinatulan ng kamatayan dahil sa brutal at malupit na pagpatay kay Linlin. Sa trahedyang kasong ito, nagsimula ang malas ni Liushin sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang tunay na mapanganib na babae. Si Song Yuru ay hindi lamang responsable sa pagkamatay ng sariling anak kundi tuluyan ding dinala sa kapahamakan ang buong pamilya. Ang kanyang kalupitan ay hindi lamang simpleng pagiging mahigpit. Siya ay mapanlinlang, marahas at kontrolado sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang pamilya. Sa halip na tanggapin ang sariling pagkukulang, palagi niyang iniiwan ang sisi sa iba kabilang ang pagbibintang sa ama ni Lumin sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang katotohanan, gayon paman ay mas iba. Naitakda na ang kapalaran ng kanyang anak dahil sa sariling pagkakasala na nagdulot ng pagkakansela ng engagement. Dahil hindi niya na matiis ang kahihiyan at panlalait ng ina, pinili ng dalaga na wakasan ang sariling buhay ngunit iniiwas ni Yuro ang responsibilidad at sinisi ang ama ni Lumin dahil lamang sa pagdalo niya sa pribadong usapin ng pamilya. Ang trahedyang ito ay may malaking bahagi dulot ng pagpapalaki kay Yuru. Dahil labis siyang pinalaki at pinapaligayan noong bata pa, lumaki siyang makasarili, may pakiramdam ng karapatan at kulang sa empatiya. Ang kanyang dominadong ugali ay hindi lamang nagkontrol sa kanyang asawa at mga anak kundi kalaunan ay nagdulot ng buong sambayahan sa isang bangungot na krimen. Ang kanyang kontrol ay lampas sa simpleng pagtatalo. Pinilit niya ang kanyang mga anak na wakasan ang mga relasyon na hindi niya pinahihintulutan. Inakusahan ang kanyang asawa ng pagtataksil kahit walang ebidensya at pinilit ang parehong lalaki na makibahagi sa isang kakilakilabot na pagpatay. Hindi naglakas loob sina Liushin at Liushin na tumutol sa ina at sumunod sila sa utos niya kahit labis ang bigat ng ginawa kabilang ang pagpatay. Ipinapakita ng kasong ito kung paano ang dominasyon at nakakalason na dinamika ng pamilya ay maaaring humantong sa kakilakilabot na krimen. Bagamat tila kathang isip, totoong nangyayari ito sa buhay. At dito nagtatapos ang kasong ito. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe para manatiling updated sa mga susunod na kwento.